So bago tayo magsimula sa ating topic ay inaanyayahan ko po kayong mag-like, comment, subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell notification icon para wala kayong ma-miss na mga bagong updates at videos. I-like ang ating Facebook page, comment lang doon at babasahin natin lahat yan. Mga utoy, nitong March 6, 2019 ay nagpa-press conference ang President at CEO ng IBC13 na si Kat De Castro. Ito ay sa kadahilan ng nais nilang i-relaunch ang naturang channel. Sa kalagitnaan ng panayam ay nabanggit ni Ma'am De Castro na next week ay may kausap silang mga anime producers kasi ay balak nilang ibalik ang mga anime programs. Pero bago muna ako magsabi ng aking mga kuro-kuro ay panoorin muna natin ang ilan sa kanyang mga sinabi. Around those block timers that I'm working on. First and foremost, next week I have a meeting with the producer who brought in all those Japanese anime cartoons. So we will bring that back to IBC13. Then hopefully I will be able to talk pa to the other producers of the old shows. So basically for the first 3-4 months of IBC, mas ilo-launch namin o ipapaalala namin sa mga tao yung mga programa na naging dahilan kung ba't naging number 1 ng IBC dati. And at the same time in terms of, yes, you're right, mahirap at hindi biro-biro ang mag-launch ng mga bagong programa. But what I can say right now is we are strengthening our sales and marketing position in the broadcast industry. In fact, meron na kami mga nakukuhang mga calls from advertisers. Paano po ba kami papasok sa IBC13? Especially they heard na we would now be doing more of live streaming of all of our shows in IBC. So malaking tulong po talaga yun. So yan mga utoy, kapiraso lang yan ng interview. Kung gusto nyong marinig ng buong buo ay i-click nyo ang link na nasa description ng ating video. Going back ay hindi malinaw sa panayam na yan kung meron ba silang bagong anime na kukunin or wala. Pero ang nagustuhan ko talagang detalye sa panayam na yan ay hindi lang isa kundi meron pa silang ibang anime producers na kausap hinggil sa pagpapalabas ng mga lumang anime. Ilan sa mga anime na naipalabas na nga sa IBC13 ay ang Ghost Fighter, Dragon Ball, Voltes 5, Crayon Shin-chan, at Kuro-chan. Mga utoy, para sa isang kagaya ko na anime fan, napakagandang development nito. Unang-una, gusto ko na maibalik sa dating estado ang mga ipinapalabas sa TV. Partikular na nga ang pagbabalik ng anime sa afternoon time slot. Ikalawa ay hindi ako magpapaka-ipokrito. Makakatulong ito indirectly sa akin. Pag sikat na naman ang anime sa Pilipinas, ay tiyak na madadamay ako doon. Ikatlo na pinakamahalaga pa rin sa inyo, higit sa lahat, ay gaganahan na kayong manood ng TV. Lalo na para sa mga kabataan na sa murang edad pa lamang ay na-expose na sa kung ano-anong toxic na palabas mula sa mga higanteng networks. At least, may pamimilian na ng maayos ang mga umaasa sa free TV. Kaya sana mga utoy ay matuloy itong mga pinaplano nila Ma'am Kat De Castro. Pag tumama ang mga desisyon ng pamunuan ng IBC13 ay siguradong kakabahan na itong ABS-CBN at GMA. Kasi ay syempre naman ayaw nilang masingitan sa ratings game. Lalo na sa mga krusyal na oras gaya ng hapon at gabi prime time. So yan mga utoy, hanggang dito na lang ang ating video. Kung gusto nyong marinig ng buong buo ang opinion ko sa mga bagay na to, ay inaanyayahan ko kayong manood ng live broadcast Biyernes, March 8, alas 9 ng gabi. Doon ay sisikapin kong ma-shoutout kayong lahat at mabasa ko rin ang inyong mga opinion. So sana nandoon kayo at siguradong mainit ang balitaktakan na yan. So muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.